Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Narinig ng mga kaibigan ko ang boses ko na naiwan sa loob ng room na iyon at tinangka nilang buksan uli ang room dahil sa pag-aakala nilang ako ang nasa loob. Hindi ako makapaniwala pero alam kong totoo ang sinasabi nila. Para akong nasa isang horror movie at ako ang punteriya ng killer. Bakit ako? Bakit ako na lang lagi ang ginagaya? Bakit hindi si Amaya? Si Sarina o di kaya ay si Marge? Parang sasabog ang ulo ko at parang sasabog na rin ang puso ko dahil sa takot at pagkainis. Natatakot ako para sa sarili ko at para sa mga kaibigan ko. Pero heto pa rin ako at kasama nila. Naiinis ako sa sarili ko dahil kahit na alam kong delikado, ay heto pa rin kami at parang mga batang akala mo'y naglalaro lang ng taguan. Siguro nga ito lang ang tanging paraan para malutas ang katatakutan dito sa paaralan. Sana nga ay may mabuting maidulot ang gagawin namin at mga gagawin pa. Sana ay walang mangyaring masama sa isa sa amin. Catherine, okay ka lang? Tanong ni Chucks na kanina pa pala nakamasid sa akin. Okay lang ako. May iniisip lang. Kung magbago ang isip mo, pwede kang magpaiwan dito. Suhestyon ni Sarina. Hindi, okay lang ako. Ini-internalize ko pa kasi. Ang nangyari, hindi ako siluwas na makapaniwala. Sorry for dragging you into this, Catherine. Wala kang kasalanan, Sarina. Walang may kasalanan. Sabi nga ni Marge, we're all in this together. Mabuti pa siguro maghiwalay tayo. Divide tayo into 2 groups, tapos magkaiba ang pupuntahan natin. Sabi ni Roxy. So that means 4 sa isang grupo. Sino-sino ang magkakasama? Amaya, Sarina, Chucks at ako. Sabi ni Roxy. Unfair ng division, singit ni Amaya. Ako, si Daryl, Shana at Catherine ang magsasama. So ang mga manatira, kayo ang magkakasama. Okay, fair enough. Sagot ni Sarina. Alam na natin ang gagawin. Dala ko ang cellphone ko. Tawagan niyo na lang ako kapag may nangyari. Pupunta kami agad. Itinaas ni Daryl ang kamay. Ako ang tatawag sa iyo. I bring my phone with me. So okay na tayo, sabi ni Chucks. Pasimple kaming tumayo mula sa damuhan. Walang nakakahalata sa amin dahil busy ang lahat sa stargazing. Chucks, amin na ang susi ng stockroom, sabi ko. Teka, si Miss Chua ba yun? Tumingin kami sa direksyon na tinitingnan ni Marge at nakita namin si Miss Chua. Nakatabi si Miss Dixon na nakatayo malapit sa stage. Agad siyang nagbawi ng tingin nang makitang nakatingin kami sa kanya. Tara na, baka sitahin pa niya tayo at masarmunan, sabi ni Daryl. Inabot sa akin ni Chucks ang susi ng stockroom at inabot ko naman kay Amaya dahil magkasama kami sa stockroom. Sa library na lang muna kami, sabi ni Sarina. Tumango kaming 4 na nauna nang umalis papunta sa stockroom. Magkaagapay kami ni Amaya na unang naglalakad kina Daryl at Shana. Sigurado ka bang okay ka na, Catherine? Tanong niya. Oo naman. Huwag kang umalis sa tabi namin na, paalala niya. Pagdating namin sa harap ng pinto ng stockroom, ay huminga kami ng malalim bago sinusian ni Amaya ang pinto. Dahan-dahang binuksan ni Amaya ang pinto at kinapa ko naman ang ilaw sa dingding, ngunit pinigilan ako ni Daryl. Catherine, huwag bumuksan ng ilaw. Baka mahalatang may tao rito sa loob. Saway ni Daryl. Sorry, bulong ko. May inilabas si Amaya na penlight at inalaya yun sa buong silid. Ginamit niya rin ni Daryl ang cellphone niya para lumiwanag ng kaunti at di kami makabangga ng gamit. Mukhang iniba ang ayos ng stockroom, ani Amaya. Wala na rito yung computer, Amaya. Saka inilipat ang nakatambak na newspaper. Ano ang hahanapin natin dito? Tanong ni Daryl. Yung essay 3 years ago. Gusto kong basahin huli ang article na Mabel. Sagot ni Amaya. Sige, Shana, tulungan mo akong hanapin ang sinasabi ni Amaya na article ni Mabel. Okay. Maikling sagot ni Shana kay Daryl at sumunod sa huli patungo sa nakatambak na newspaper. Nakita ko na lumapit si Amaya sa isang drawer malapit sa bintana. Napasinghap ako nang may mahagip ng mata ang isang anino na biglang dumaan sa bintana. Mabilis akong lumapit kay Amaya. Amaya, may tao yata. May nakita akong anina dumaan. Bulong ko sa kanya. Mabilis niyang pinatay ang penlight. Nangangapa naman ako na pumunta kay Daryl para sabihin ang sinabi ko kay Amaya. Ini-off din ni Daryl ang cellphone at nagmatsyag kami sa paligid. 3 kaming nakatayo sa tabi ng mga newspaper habang mag-isa si Amaya na nakatayo malapit sa bintana. Ilang minuto kaming tumahimik at nagmatsyag. Ni hindi kami gumalaw para di kami makalikha ng ingay. Klang! Napatakip ako sa bibig ko sa gulat nang may marinig kaming lata na parang sinipa o hinagis sa simento. Napasiksik kami ni Shana kay Daryl dahil baka may tao at mahuli kaming nasa loob ng stockroom.
Huwag kayong maingay. Take a deep breath at huwag mag-isip ng kung ano-ano para hindi kayong magulat sa kahit anong ingay na marinig nyo. Sabi ni Darlene sunod naman namin. Si Amaya, bulong ni Shana. Napatingin kami sa direksyon ni Amaya. Wala siyang kagalaw-galaw sa kinatatayuan niya. Madilim kasi sa stockroom at hindi namin siya masyadong maaninag sa dilim. Napatingin uli ako sa bintana malapit kay Amaya. Para kasing biglang may maliit na liwanag na nagmumula roon. Parang ilaw din ng penlight at parang may hinahanap. Hinila kami ni Daryl papunta sa isang sulok kung saan hindi kami makikita mula sa kinatatayuan ni Amaya. Bakit tayo umalis doon at nagtago rito? Si Amaya. Takang bulong ni Shana. Don't worry, alam ni Amaya ang gagawin niya. Ani Daryl. Bakit tayo nandito sa sulok? Tanong ko. Keep quiet, bulong ni Daryl. Patuwid kami ng tayo nang marinig namin ang pagbukas ng bintana ng jalousie at may lumusot na ilaw mula sa bintana at tumama sa dingding ng stockroom. So may tao nga. Pero bakit naman siya rito sa stockroom? Kung guard siya, dapat nagtanong na kung may tao ba rito. Kung sumunod sa amin si Sarina, siguradong tatawagan niya kami o tatawag yung kay Daryl. Mahigpit kami na magkahawak ni Shana. Teka si Amaya baka nakita siya. Sabi ko na halos wala ng boss na lumabas sa akin. Tumahimik na ako. Gusto kong silipin sana si Amaya pero nandun pa rin ang ilaw ng penlight at parang may hinahanap sa lahat ng sulok ng stockroom. Maya-maya lang inawala ang ilaw at narinig uli namin ang pagsara ng bintana. Hindi ko naawat ang sarili kong masilipin na tawagin si Amaya. Amaya, Catherine, mahinang sagot niya. Okay ka lang ba riyan? Oo, okay lang ako. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ang sagot ni Amaya. Nakahinga ako ng maluwag nang umalis na ang tao sa labas ng bintana. Kanina ay mahinala na akong bubuksan ang bintana mula sa labas kaya agad akong nahiga sa sahig para kung sakaling sumilip ang tao mula sa labas ay hindi ako makita. Narinig ko ang bulungan ng mga kaibigan ko palayo sa akin kaya siguradong umalis sila sa kinaroroonan. Hindi nga ako nagkamali dahil narinig ko ang marahang pagbukas ng bintana ng jalousie mula sa labas at may pumasok na maliit na ilaw ng penlight and search the whole room. Nagtagal ng 1 minuto ang paghanap niya ng kung ano sa loob ng silid at pagkatapos ay nawala na rin ang ilaw at sinarang muli ang bintana. Ngunit ang sumunod na narinig ko ay nagdulot ng maraming tanong sa isip ko. Hoy Chucks, huwag kang ang gumawa ng kahit na anong ingay dyan. Ang gulo-gulo mo. Narinig kong saway ni Marge kay Chucks nang may marinig akong kalabog. Naghahalungkat sila ng kung ano-ano sa shelf na kasunod ng kinaroroonan ko. Hindi ako maingay. Ang lingkot mo kasi kaya nahulog ko ang isang libro. Kung dumistansya ka ba naman kahit konti sa akin, ano? Kung makadikit ka kasi para kang linta. Hindi naman ako nakadikit sa'yo ah. Eto naman para tumabi lang eh. Sus, nagpapalusot ka pa eh. Naduduwag ka lang. Roxy, hilahin mo nga itong si Marge palayo sa akin. Hindi ako makakilos ng maayos eh. Tse, dyan ka na nga, sabi ni Marge. Rox, nasaan ka ba? Tanong niya kay Roxy. Napailing na lang ako. Hindi talaga nila maiwasang mag-igay. Kung sa bagay, okay lang yun dahil nasa taas naman sila at hindi naman gaanong maririnig sa baba. Hindi rin naman sila gaanong nakikita sa field kahit nakabukas ang lahat ng bintana ng library dahil may nakaharang na rubber tree at mabolo tree. Hinanap ko ang yearbook na nakita namin ni Amaya dati gamit ang ilaw ng cellphone ko. May nahanap akong yearbook at agad ko yung nilapag sa sahig at binuklat. Tinitigan ko ang mukha ni Karen de la Cruz. Napakunot ang noot ko nang matitigan siyang mabuti. Parang may kahawig si Karen de la Cruz pero hindi ko lang maalala kung kanino ko siya i-compare. Black and white kasi ang larawan niya, kaya medyo mahirap ihambing. Nilipat ko ang pahina at tumitingin sa ibang section. Ni isa walang pamilyar sa akin maliban sa lola ko. Nasa section 2 ang pangalan ni Lola at tama ang pagkukwento ni Mama sa akin na section 2 nga siya. Naalala ko ang sinabi ni Miss Chua. Sinilip ko si Chuck sa kabilang shelf. Chuck, saan ko makikita ang mga listahan na lang ng estudyante kasama ang birth years nila? Lumabas si Chuck sa kinaroroonan sandaling na tahimik. Pagkakaalam ko merong database ang school sa lahat ng naging estudyante na ito. Hindi ko lang alam kung saan meron na yun. I'm sure meron sa admin office. Meron kaya rito sa library since lahat naman ng estudyante ay may library card mula noon hanggang ngayon, di ba? Sagot ni Marge na hawak pa rin ng video cam at panayang tutok sa paligid ng library. Napaisip ako. Hindi ko kasi nakikitang may ganun dito, sagot ko. Anong silbi niyan kung hindi natin titingnan? Sagot ni Roxy na itinuro ang computer na nasa table ng librarian. Agad akong tumayo mula sa pagkakasalampak sa sahig at nag-umpukan kami sa harap ng computer. Umupo ako sa silya ni Miss Dixon at inoon ang sipin at monitor ng computer. Bumukas ang computer
Sandaling nag-loading. Ang tatlo ay nakatayo sa lik ko at nakapokus sa monitor. Nagpunta ako sa documents gamit ang mouse at itinuon doon ng cursor. Ang daming folders ang naroon. Nag-scroll down ako. Sandali, Sarina. Open mo nga yung folder na library files. Utok si Chuck sa tagad ko namang sinunod. Nagmabuksan ko ang Microsoft Excel. Ang laman ay nasa listahan ng lahat ng estudyante at ng kanilang library card number. Walang birth year na kasama. Tanging information lang ng mga hiniram na libro at kung kailan iyon nahiram. Kinlose ko ang folder at naghanap ng iba pa. Napakunot ang noo ko nang mahagip ng mata ko ang folder na may pangalang A Librarian's Cry. Itinuon ko ng cursor na nag-aalingan lang kung bubuksan ko ba o hindi. A Librarian's Cry? Takang tanong ni Chucks. Naku, baka kadramahan lang yan ni Ma'am Dison. Hayaan yun, nasabi ni Roxy. Kahit kating-kating na ang kamay ko nang buksan iyon ay hindi ko ginawa. Mamaya baka kadramahan nga lang ni Ma'am Dison. I never wanted to pry. Wala kaming mahanap na folder name na related sa gusto naming malaman. Kung bubuksan namin isa-isa ang lahat ng folders, ay masyado nang abala. Binitiwan ko ang mouse ng computer at hinilang drawer na hindi sinasadya. Parang kusa na lang gumulay ang kamay ko at hinilahin iyon. Ano yan? Lots of USB. Saan kaya ito ginagamit? Tanong ko at kumuha ng isa at itinaas. May nakalabel na confidential at nakasulat sa puting papel na ilinikit sa USB gamit ang scotch tape. Confidential? Bulong ni Chucks. Biglang namatay ang ilaw ng computer kaya napatingin ka nun. Dala ng pagkagulat ay napasandal ang katawan ko sa silya at umangat ang pangako sa hangin. The next thing I know ay bumalintong na ako sa hagdahin. Oh my God, ano yun? Narinig kong tanong ni Marge na alam kong napatakbo na sa shelf at itinago ang sarili. Aray, daing ko nang tinangka kong igalaw ang balakang ko. Sarina, bulalas ni Roxy na narinig ko ang yabag palapit sa akin. Mga walang ya, iniwan lang ako basta-basta at nagsitago. Sarina, okay ka lang? Tanong ni Chucks. Mukha ba akong okay? Tanong ko at itinulak ang silya sa tabi ko. Ang sakit ng pagkakabagsak ko sa sahig. Ano ba kasi yung biglang nakita natin sa monitor? Tanong ni Marge. Nakatuto kasi ang video niya sa monitor kanina. Kaya nang mamatay ang monitor, parang biglang may nakikita kaming mukha sa screen, no? Malay ko, sagot ko habang tinutulungan ako ni Chucks na tumayo. Bakit ba kasi kayo umalis sa likod ko? Nagtambling tuloy ako kasama ng silya. Nagulat din kami. Kaya napatakbo kaming tatlo. Sagot ni Roxy. Pagkaupo ko ulit sa silya ay biglang umilaw ang monitor. Napatigil kami at pigil ang hininga nang marinig namin ang pagtipa ng keyboard at paglabas ng mga letra sa monitor. Napatayo ako at napatras kami sa nakikita. Tulungan niyo ako. Kung ilang beses akong napalunok dahil sa nakitang nakasulat sa screen monitor. Si Marge kahit na halagang nanginginig ay hindi pa rin pumapanyang kumuha ng video. Tumahimik lang kami. Ni isa sa amin ay walang nagtangkang magsalita. Napatras kami papunta sa shelf ng mga libro. Biglang namatay ang monitor ngayon at hindi pa rin kami gumagalaw. Ang ako nang iyakamang pa ako pero nagimbal ako sa nakita. Yung libro, yung yearbook, lumulutang sa akin. Chucks, mahinang tawag ni Marge kay Chucks. Palapit na sa amin ang libro habang kami ay paatras. Nang paatras, nagsisiksikan kaming tatlo sa sulok at nakatutok ang tingin sa libro na lumulutang pa rin sa hangin. Sabay kaming napasigaw nang biglang malakas na bumagsak ang yearbook sa sahig. Nakatapik pang dalawang kamay ko sa tenga ko na para bang nabingi ako sa pagbagsak noon. Ilang segundo na kaming nakatitig sa yearbook. Guys, umalis na tayo rito. Nanginginig na sambit ni Marge. Sige, kalma lang tayo. Huwag kayong tumakbo dahil baka mahulog tayo sa hagdan. Paalala ko. Nauna na si Chuck sa amin sa paglakad at kaming tatlo ay magkakapit bisig na dahan-dahang naglalakad. Malapit na kasami sa pinto nang marinig namin pumihit ang seradora. Napatigil kaming apat at nagsipulasan nang biglang sumabo ang liwanag. Sina Marge at Roxy ay nakita kong nasa ilalim ng mesa at nagtatago. Kaming dalawa ni Chuck ay nanatilang nakatayo. What are you doing here? Bulalas ni Ma'am Dison nang makita kaming dalawa ni Chuck. Nanunuri ang tingin sa aming dala. Wah, ano ma'am, research? Sagot ni Chuck. Research kahit madilim, both of you. Umupo kayo at mag-usap tayo. Kaya bata-bata nyo pa kung ano-ano na ang trip nyo sa buhay. Nagawa nyo pang mag-day treat dito sa library. Nagkatinginan kami ni Chuck at muntik na kami mapamuhalit ng tawa. Sumunod kami ng upo sa table kung saan nasa ilalim ang dalawang nagtatago. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Mag-boyfriend ba kayong dalawa? Hindi po. Mabilis kong sagot. Totoo ba yun, Chucks? Opo, ang totoo po niyan. Nag-research lang po kami about this time. Paalis na po kasi kami. Kaya po napakatay na ang ilaw na pumasok po. Tumingin kami ng diretso na pag-research at sinusunod kami sa sabi. Saan kayo nakapagay parang susunod na? Nailuwan po lang ang kaya
Tumango naman ako para sa mga ayon. Ang galing niyang magpalusot eh. Ganun ba? Sige, palalampasin ko to ngayon. Hindi ito makakarating sa mga Sarina. Pero sa susunod, piliin niyo ang tamang lugar at tamang oras ng pakikipag-date. Matigas na bili ni Ma'am Dizon. Napayupo ako dahil sa pagpipigil ng tawa. Naramdaman ko rin ang pahinang pagkurot ng dalawa sa binti ko. Marahil ay natatawa na ang dalawa sa mga narinig nila. Biglang nawala ang takot sa dibdib namin dahil kay Ma'am Dizon. Siya, sige, bumaba na kayo at may kukunin pa ako rito. Sige po. Nauna kaming bumaba ni Jax. Lumingon ako sa kinarono ni Marge at Roxy. Nakangiti pa ang dalawa habang itinataas ang hawak na supers. Pasimple sigurong inabot sa kanila ni Jax ang susi ng library para hindi sila malak sa loob pagkaalis ng Ma'am Dizon. Halika na, sa baba na lang natin siya hintayin, sabi ni Jax. Kinupa ko ang bulsa ng jeans ko habang bumababa ng hagdan at tinignan sa kamay ang USB na ipuslit ko sa drawer ni Ma'am Dizon. I never wanted to pry but I never said I never wanted to investigate. Hahaha. Nanatili lang kaming dalawa ni Roxy sa ilalim ng mesa. Mabuti na lang at may upuan kaya hindi kami masyadong nakikita kapag hindi kami sinilip Miss Mirette sa ilalim. Naririnig ko ang tunog ng takong ni Miss Dizon nang lumalagatok sa sahig ng tabla. Nagtataka naman ako dahil buntis siya at hindi advisable sa mga buntis ang magsusuot ng takong na. Sa pagkakaalam ko, sinilip ko siya at nakita kong lumapit siya sa table niya. I wonder what the kids were doing with my computer. They leave it na naka-on. Nagkatinginan kami ni Roxy and she mouted, lagot. Nilagay ko naman ang hintuturo sa bibig ko para sabihin tumahimik siya. Nakita kong binuksan ni Ma'am Dizon ang drawer niya at parang may hinahanap doon. May kinuha siyang isang radio USB at nilagay yun sa bulsa ng bracelet niya pagkatapos ay inilak ang drawer. Lumapit sa kinaroroonan namin si Ma'am Dizon at tumigil sa harap namin. Nakikita ko ang islim niyang binti at paa. I think I know what they're up to. Narinig kong sambit niya. Pagkatapos na lumabas na si Ma'am Dizon sa library at pinatay ang ilaw bago isara ang pinto, naiwan kami ni Roxy na nakatago pa rin sa ilalim ng mesa sa gitna ng kadiliman. Nang